Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa kung paano makatulong ang apat na simpleng pagkain sa pang-araw-araw nating hapakainan upang muling buhayin ang humihinang bato at mapanatili ang kreatinina sa bahay. Marami sa atin kapag naririnig ang salitang sakit sa bato o kidney failure, ay agad na naisip ang gamot, ospital, at maging ang posibilidad na gumamit ng dialysis machine habang buhay. Dahil sa takot na ito, marami ang nagsisimulang magdiet, magbawas ang asin, protina, at iba pang pagkain, umaasa na gaganda ang kanilang bato. Ngunit, mga kababayan, hindi sapat ang pag-iwas lamang. Hindi lang kailangan ng bato na mabawasan ang pasanin, kailangan din itong tamang nutrisyon upang makaroon ng pagkakataong gumaling. Ang kapansin-pansin ay may mga pagkain sa ating pang-araw-araw na buhay, napakasimple at pamilya sa kusinang Filipino na madalas nating binabaliwala. Ngunit kapag naunawaan ay ginagamit ng tama, may kakayahan itong suportahan ang bato na bawasan ang pamamaga, protektahan ang glomeruli, at tulungan ang papatata ng creatinine ng natural. Hindi ito malalayong pamamaraan o magastos, kundi matalinong pagpipilian batay sa modernong agham at praktikal na karanasan. Naalala ko ang kaso ni Mang Jose, 68 taong gulang, na nakatira sa Batangas. Siya ay napakaingat sa pagkain. Halos inalis na niya ang lahat ng pagkain na itinuturing na peligroso ayon sa sabi-sabi. Ngunit pakaraan ng ilang panahon, bahagyang tumaas pa rin ang kanyang creatinine, nakakaramdam siyang pagod at hindi mahimbing ang tulog. Nang muling tingnan ko ang kanyang diet, napansin ko na kulang siya sa mahahalagang nutrients na tumutulong sa bato na ayusin ang sarili nito. Pagkatapos ang pagsasayos at pagdaragdag ng tamang pagkain sa loob lamang ng maikling panahon, ramdam na ramdam niya ang pagaan ng kanyang katawan, bumuti ang kanyang tulo, at unti-unti ring nagiging stable ang kanyang mga blood test. Ipinapakitang kuwentong iyon ang isang napakahalagang bagay. Ang bato ay hindi lang humihina dahil sa maling pagkain, kundi dahil din sa kakulangan ng kailangan nito. Kung iwasan lang natin at hindi idaragdag ang tama, para tayong isang makina na pinatay lang pero hindi inayos, nasa huli ay masisira pa rin sa paglipas ng panahon. Sa nilalaman ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang apat na partikular na pagkain, madaling hanapin, madaling lutuin, at angkop sa mga Pilipino, ngunit natataglay nga, espesyal na halaga sa pagsuporta sa pagbawi nga, function ng bato. Ipapaalala ko kung bakit epektibo ang mga ito, paano kainin, at sino ang kailangang mag-ingat sa paggamit. Mangyaring subaybayan ito hanggang sa huli, dahil minsan, ang isang maliit na pagbabago sa pang-araw-araw na pagkain ang maaring maging susi upang maiwasan ang malalaking problema sa hinaharap. At sino ang nakakaalam mula lamang sa apat na pagkain ito, baka makita ninyong muli ang ginhawa, kapayapaan ng isip, at isang mas malusog na buhay araw-araw. Kung pinapanood ninyo ang video na ito mula sa Luzon, Visayas o Mindanao o kahit saan man sa labas ngang Pilipinas, mangyaring maiwan ng pakbati at kung saan kayo nakatira. Ito ang paraan upang makonekta tayo, matuto at mapangalagaan ang ating mahalagang kalusugan ng bato simula sa bawat mapayapang almusal. Bahagi 1. Bakit sumasakit ang bato? Bakit tumataas ang creatinine kahit maingat na sa pagkain? Mahal na mga kababayan, upang maunawaan ang kuwento ng bato at ang antas ng creatinine, nais kong anyayahan kayong maglarawan sa inyong isip ng isang napakapamilyar na imahe. Kung ang katawan ay isang sasayang tumatakbo araw-araw, ang creatinine ay parang uso na lumalabas sa makina. Bawat hakbang, bawat pagtayo at pag-upo, bawat aktibidad ng kalamnan ay tahimik na lumilikha ng sangkap na ito. Nung bata pa,
Malakas ang bato na parang isang malakas na filter na naglilinis at mabilis na nagtatapon ng creatinine sa ihi. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na paglampas ng edad 60 o sa mga nasa gitnang edad na may mga underlying conditions, ang filtering machine na iyon ay nagsisimulang bumagal, hindi na ganong flexible, kaya hindi na nailalabas ng buang creatinine at unti-unting naipon sa dugo. Mula sa isang profesional na pananaw, ang normal na antas nege creatinine ay karaniwang mas mababa sa 0.20 mg. Kapag ang bilang na ito ay tumaas sa humigit kumulang 140 mg DL, hindi ito agad malubhang sakit, ngunit ito ang unang senyales na ang bato ay overwork. Kapag umabot sa 1.8 mg DL, mas malinaw na ang panganib ng pagbaba ng function ng bato. Para itong isang sasakyang umaakyat sa matarik na daan na dahan-dahang tumataas ang temperatura ng makina ngunit hindi panapapansin ng driver. At kung lumampas sa 2 mg, maraming kaso ang kinailangan ng isaalang-alang ang sumusuportang pamamaraan ng pag-filter o maging regular na dialysis kung hindi agad maagapan. Ang kapansin-pansin ay ang pagtaas na creatinine ay karaniwang hindi nagdudulot ng matinding sakit, laknat, o malinaw na sintomas. Dahil dito, marami sa atin ang nagiging pabaya. Ang pananakit na, likot na madalas nating isip na dahil sa panahon o matagal, napakakaupo ay maring senyalas ng pagtaas ng presyon sa tissue ng bato. Nangyayari ito kapag ang bato ay kailangang magpanatili ng tubig at electrolytes ay isang hindi balansing estado. Sa mga matatanda, hindi lang humihina ang bato, kundi mas sensitibo rin ito sa asin, asukal, protina at mga additives, kaya kahit maliit na pagbabago sa diet ay maring magdulot na matagal na banayad na pamamaga sa glomeruli, microedema na tubules, at unti-unting pagbaba ng glomerular filtration rate, GFR, ng tahimik. Naalala ko ang isang kaso na lubos na nakpaisi sa akin, isang 68 taong gulang na ginang, nagtitinda sa palengke sa Maynila. Naniniwala siya na napaka-scientificong kanyang diet, binawasan ang kanin, dinagdagan ang prutas, umiinom ng pek juice para sa kaginhawaan, masarap pa rin siyang kumain at matulog, mayroon lamang siyang banayat na paninikip sa likod at madalas na pag-ihi sa gabi. Ngunit nang siya ay nagpa-test, ang kanyang creatinine ay umabot na sa 1.9 mg DL at ang kanyang eGFR ay humigit kumulang 48 ml, min 1070 ml, samantalang ang malusog na tao ay karaniwang mahigit 90. Ang nakakagulat sa kanya ay halos hindi nagdulot ng malinaw na sakit ang kanyang katawan at iyon mismo ang pinakamapanganib. Mula sa aking pananaw, ang creatinine ay isang tahimik na pahingi ng tulong bato. Hindi ito maingay, hindi matindi, ngunit napakatoto at napakalalim. Maraming nagsasabi sa akin na maingat sila sa pagkain, kaya bakit tumataas pa rin ang kanilang mga numero? Madalas kong sinasabi na ang pagiging maingat sa pagkain ay hindi nangangahulugang tama ang paraan. May mga pagkain na akala mo ay mabuti ngunit hindi angkop sa humihinang function ng bato. May magawi na akala mo ay malusog ngunit hindi sinasadyang napapataas ng pasanin sa bato sa edad na ito. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami o sumailalim sa matinding diet. Ang bato ay nangangailangan ng katatagan, nangangailangan ng regular na ritmo ng buhay, nangangailangan ng tamang dami ng asin, protina, at tubig. Kapag tama ang iyong pagkain, tama ang pahinga, at tama ang iyong pamumuhay, kahit ang humina ng bato ay maring mapanatili ang stable na function sa loob ng maraming taon. At mula rito, tatalakayin natin ang susunod na bahagi, kung saan ibabahagi ko sa inyo ang nga pamilyar at simpleng pagkain. Ngunit kung maunawaan at gagamitin ng tama, maaari itong maging isang mahalagang gamot para sa pagod na nephrons, lalo na kapag ipakinabang
Sa mga may pananakit ng likod sa gabi, pag-ihi sa gabi, at bahagyang tumataas na creatinine. Bahagi 2. Apat na pagkaing nakakatulong sa pagbawi ng bato, bumababa ang creatinine. Mahal na mga kababayan, kapag pinag-usapan ang pagbawi ng funksyon ng bato, hindi lang natin pinag-usapan ang sapat na nutrisyon, kundi ang paalaga sa bawat nephron, ang maliliit na unit ng paksala na mahalaga sa buhay ng bato sa gitnang edad at katandaan. Ang mga nephron na ito ay hindi na kasing lakas dati. Para silang matatandang sundalo na dumaan sa maraming taon, kailangan ng maingat na pangangalaga at tamang biological rhythm at hindi dapat labis na pinasisigla. 1. Sinigang na kalabasa na may lotus seeds. Nilagang kalabasa at butongang lotus. Bawasan ang pamamaga at alagaan ang bato sa gabi. Marami sa atin, paglampas ng 60, ang madalas nakakaranas ng hirap sa pagtulog, nagigising upang umihi ng 1 hanggang 3 beses sa gabi, kasama ang bahagyang pananakit sa ibabang likod o sa makabilang tagiliran. Pagkagising sa umaga, pakiramdam ay pagod at hindi talaga malinaw ang isip. Hindi ito hiwa-hiwalay na sintomas, kundi isang serye na magkakaugnay na reaksyon. Kapag kumain ngang medyo maalat, huli o mahirap tunawin sa gabi, mas maraming tubig ang itinatago ng katawan, nagiging sensitibo ang pantog at nagambala ang tulog. Kapag hindi mahimbing ang tulog, tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol, kumikipot ang madaluyan ng dugo, nababawasan ang daloy ng dugo sa bato, at kinabukasan mas pagod ang katawan. Umulit ang siklong ito, nakpapahina sa bato nang hindi natin napapansin. Sa kontekstong ito, ang sinigang na kalabasa na may lotus seeds ay isang napakahalagang pagpipilian dahil hindi lang ito pagkain kundi isang terapi na sumusuporta sa pagbawi ng pisyolohiya ng bato sa gabi. Ayon sa ASEAN Wellness Philosophy, ang kalabasa ay may epekto sa pagpapalakas ng pali at tiyan, nagpapakapal ng likido, sumusuporta sa dugo at chi, na tumutulong na painitin ang katawan mula sa loop. Lalo itong angkop sa may mahinang gana, mabagal na panunaw, at matagal na pagkapagod. Samantala, ang lotus seeds ay sikat sa natural nitong sedative effect, na tumutulong sa mas mahimbing na pagtulog ng hindi nakdudulot ng pagdepende tulad ng sleeping pills. Mula sa modernong pananaw nga, ang kalabasa at lotus seeds ay naglalaman ng bitamina A, potassium, magnesium, at antioxidants na may kakayahang bawasan ang banayad na pamamaga sa glomeruli, patatagin ang presyon ng dugo, at suportahan ang balanse ng electrolyte. Kapag nabawasan ang microinflammation sa glomeruli, mas maayos ang proseso ng paksalang dugo, kaya ang creatinine ay may posibilidad na bumaba sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang mahalagang punto na lagi kong idinidiin ay hindi sapat ang magagandang sangkap, ang paraan ng pagluluto ang nagdidikta ng halaga. Para sa mga may mahinang bato, ang pagluluto ay dapat sumunod sa prinsipyo ng pagbabawas ng pasanin sa bato. Ang kalabasa ay dapat balatan, hiwain ng maliliit upang madaling matunaw. Ang tuyong lotus seeds ay kailangang ibabad sa maligamgam na tubig ng 1 hanggang 2 oras upang lumambot at mabawasan ang bigat. Huwag kailanman gumamit ng sabaw ng buto o industrial soup dahil naglalaman ang maitong ang mataas na sodium, purina at phosphate na nagpapahirap sa bato. Sa halip, gumamit lamang ng tubig na nilaga kasama ang sibuyas at ilang hiwa ng luya, lumilikha natural na mainit na lasa na sumusuporta sa panunaw at sirkulasyon. Ang proseso ng pagpapakulo ay dapat tumagal ng 30 hanggang 40 minuto sa mahinang apoy upang lumambot ang mga sangkap at madaling maabsorb, at ang pampalasa ay dapat panatilihing napakagaan. Counting asin lamang o fish sauce, patis, iwasan ang MSG at industrial additives. Sa huli, maaring magdagdag ng counting sesame oil o olive oil upang maging mas malambot na ginagawang madaling lunukin ang pagkain at hindi nakakababa ng tiyan.
Ang kapansin-pansin ay ang pagaling ng bato ay hindi nangyayari biglaan, kundi tahimik. Hindi mo makikita ang pagbabago sa isang gabi, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, magpapadala ang katawan ng senyales. Mas mahimbing ang tulog, nababawasan ang pag-ihi sa gabi, gumagaan ang likod, mas magaan ang pakiramdam sa umaga, at mas stable ang presyon ng dugo. Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, karaniwang ipinapakita ng pagsusuri na nagsisimulang bumaba ang creatinine ng bahagya pakaraan ng mga 2 hanggang 6 na linggo kung tuloy-tuloy ang pagpapanatili. Naalala ko ang isang kaso na lubos na napabilip sa akin. Isang 66 taong gulang na ginang na natatrabaho bilang manicurista, madalas na nakaupo ng matagal. Ibinahagi niya na bawat gabi ay gumigising siya ng 2:00 AM para umihi at pagkatapos ay hindi na makatulog muli. Pagkagising sa umaga, pagod na pagod siya. Bagamat akala niya ay maingat siya sa pagkain, madalas siyang may atsara, pickled vegetables at sabang guto sa hapunan. Nang surin, ang kanyang creatinine ay tumaas sa 160 mg. DL, ang EGFR ay bumaba sa humigit kumulang 52 ml. Min, pagkatapos ang pagsasayos, pinayuhan ko siyang palitan ang 3 hapunan bawat linggo ngang sinigang na kalabasa at lotus seeds. Kumain ng maaga, magaan ang pampalasa, at walang karne at sabaw ngang buto. Sa loob lamang ng 2 linggo, malinaw na nadama niya ang pagbabago, mas mahimbing ang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi sa isang beses, gumaan ang likod. Sa susunod na check-up, bumaba ang creatinine sa 1.45 mg, DL kahit walang karagdagang gamot. Ipinapakita nito ang isang napakahalagang prinsipyo: kapag nakapagpahinga ng tama ang bato, mayroon itong kahangahangang kakayahang mag-regenerate. Sa pamamagitan nito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakasimple ngunit malalim na bagay. Ang isang tamang mangkokong sabaw ay maaring maging isang rejuvenating dose para sa bato. Kapag kumakain tayo ng mas magaan, mas kaunti ang alat, mas mainit-init, ang katawan ay hindi lamang nabibigyan ng nutrition kundi bumabalik din sa natural na balanse. 2. Tinolang labanos at shiitake mushrooms. Nilagang labanos at shiitake mushrooms. Panlinis at pampuno ang dugo para sa bato. Mahal na mga kababayan, sa paglalakbay ng pangangalaga sa bato sa gitnang edad at katandaan, napagtanto ko na may mga pakaing napakasimpel ngunit nagtataglay ng malalim na kaalaman ng tradisyonal na gamot at modernong agham. Ang tinolang labanos at shiitake mushrooms ay isang halimbawa nito. Hindi ito isang masalimuot na ulam, ngunit kung naunawan at ginagamit ng tama, ito ay nagiging isang paraan upang ayusin ang buong sistema ng paksalangang katawan. Mula pa noong unang panahon, may kasabihan na ang ating mga ninuno ang kumain ng labanos sa buwan na iyon, malusok sa buwan na iyon. Noong bata pa, para lang itong isang nakakatawang kasabihan. Ngunit pagdating ng edad 60 pataas, doon natin tunay na napagtanto na ang tumatandang katawan ay hindi nangangailangan ng higit pa, kundi ngang mas kaunting pasanin, nangangailangan ng pagiging malaya, gaan, at tamang natural na operasyon. Ang puting labanos ay isang pagkain na natataglay ng pilosopiyang iyon. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang puting labanos ay may physiological diuretic properties, nagpapaluwag ng plema, nagbapagalaw ng qi, nagpapabuti ng sirkulasyon, na nangangahulugang tumutulong ito sa katawan na bawasan ang paabara, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang makinis na daloy ng likido at dugo. Sa mga matatanda, ang banayad na pamamaga ay hindi lamang nagpapabigat sa mga kamay at paa kundi nakagagambala rin sa pagtulog at nagpapalabnaw ng isip. Kapag niluto ng tama ang labanos, para itong tahimik na agos ang tubig,
na tumutulong sa katawan na ilabas ang labis ng hindi na dudulot ng shock, hindi pinipilit ang bato na labis na magtrabaho. Samantala, ang shiitake mushrooms, isang pamilyar na sangkap sa kusinang Filipino, ay nagtataglay ng ibang halaga sa modernong agham. Naglalaman ang mushrooms ng beta-glucans, isang bioactive compound na tumutulong sa pagregulate ng immune system, nagpapababa ng microinflammation sa tissue ng bato, at sumusuporta sa pagayos maliliit na pinsala sa tubules mato. Ito ay lalong mahalaga sa mga kaso ng pagtatas ng creatinine dahil sa tahimik na chronic inflammation. Hindi tulad ng protina ang hayop, ang mushrooms ay hindi nagpapataas ng pasanin sa bato, hindi naglalaman ng masamang kolesterol, at nagbibigay ng iron na nakabase sa halaman at micronutrients na nag-ambag sa sustainable blood production. Ang punto na lubos kong pinahahalagahan sa pagkain ito ay ang physiological balance nito. Ang labanos at mushrooms ay parehong may natural na bahagyang alkaline na katangian na tumutulong sa katawan na hindi maging acidic, kaya napapanatili ang panloop na kapaligiran. Kapag napapanatili ang acid-base balance, hindi kailangan ng bato na magtrabaho ng labis upang ayusin, at iyan ang paraan upang makapagpahinga ang bato ng tahimik. Para sa mga lampas 60, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng napakaraming pampaluso, kundi ang kumain sa paraang hindi mapapagod ang bato. Ang paraan ngang pagluluto ay bahagi rin ng sarapi. Ang labanos ay dapat balatan, hugasan ng maigi, hiwain ng medyo makapal, sapat upang kapaluto na ay mapanatili pa rin ang matamis na lasa nito nang hindi nadudurog. Ang tuyong shiitake mushrooms ay kailangang ibabat sa maligamgam na tubig ng humigit kumulang 1 oras, alisin ang matigas na tangkay at panatilihin ang malambot na katawan. Ang sabaw ay dapat na purong tubig na nilaga kasama ang sibuyas at ilang hiwa ng luya. Ganap na iwasan ang sabaw ng buto dahil naglalaman ito ng mataas na sodium at phosphate na nakpapataas ng presyon sa pagsala ng bato. Ang prosesong pagluluto ay dapat panatilihin sa mahinang apoy salop 25 hanggang 35 minuto upang dahan-dahang lumabas ang nutrients. Ang pampalasa ay dapat panatilihing napakagaan, kaunting asin lamang o fish sauce, patis. Iwasan ang MSG at industrial additives. Para sa mga may pabago-bagong presyon ng dugo, maring maktaktak ilang hiwa ng celery sa dulong ang proseso ng pagluluto. Tumutulong ang celery na lumikha ng natural na masarap na lasa ng hindi nangangailangan ng karagdagang asin at sumusuporta rin sa banayad na pagluwag ng daluyan ng dugo na tumutulong sa daloy ng dugo sa bato na maging mas stable habang natutulo. Ang isang perpektong nilagang sabaw ay hindi isang masarap na sabaw, kundi isang sabaw na pagkatapos mong kainin, pakiramdam mo ay magaan ang iyong tiyan, hindi nauhaw, mas madali ang pag-ihi, at kalmado ang iyong isip. Iyan ang senyales ng isang pagkain na hindi nagpapahirap sa bato. Nakipag-ugnayan ako sa isang matandang lalaki, lampas 60 taong gulang, na nakatira sa Cebu. Siya ay napakaingat, regular sa pagkain, at naglalakad tuwing umaga. Ngunit ang pinakanakakabilib sa akin ay ang kanyang ugali na kumain ng tinolang labanos at shiitake mushrooms 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ibinahagi niya na tuwing kakain siya na pakaing ito, pakiramdam niya ay bahagyang umiinit ang kanyang tiyan at mas mahimbing ang kanyang tulog. Pagkagising sa umaga, mas madali ang pag-ihi at hindi siya nakakaramdam ng bigat sa katawan tulad ng kapag kumakain siya ng maraming karne at isda. Pagkatapos na ilang panahon, nege, pagsubaybay, kahit mayroon siyang kasaysayan, nege matas, na presyon nege dugo, ang kanyang creatinine ay nanatiling stable sa paligid na birmege, dele hindi tumaas. Ipinapakita nito ang isang napakahalagang prinsipyo. Kapag hindi pinipilit ang bato na labis na magtrabaho,
kaya nitong panatilihin ang stable na estado ng napakatagal. Mula sa aking pananaw, ang pag-alaga sa bato ay hindi isang labanan kundi isang banayad na proseso ng pagsasayos. At minsan, ang isang simpleng mangkok ng sabaw tulad ng tinolang labanos at shiitake mushrooms, kung lulutuin ng may kaalaman at pagtitiyaga, ay nagiging pinakatahimik ngunit pinakamatibay na panggamot para sa bato. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito ng malusog at dekalidad na buhay araw-araw. 3. Steamed tilapia na may luya. Steamed tilapia with ginger. Ang resip para sa pagpapakain ng kidney yin. Mahal na mga kababayan, pagkatapos ngang dalawang pagkain na nakatuon sa paglilinis at pagbabawas ngang pasanin sa metabolismo, lumipat tayo sa ikatlong ulam. Ito ay isang pagkain na parehong pagkain at isang herbal na gamot para sa pagpapalusog ng kidney yin ayon sa kaalaman ng Asian philosophy. At kapansin-pansin din itong angkop sa mga pinatunayan ngang modernong agham tungkol sa malinis na protina at pakontrol ngang talama na pamamaga sa bato sa gitnang edad at paglampas ng 60. Ang problema sa bato ay hindi lamang ang mabagal na pagsala kundi pati na rin ang pinongkawalan ng balanse ng likido sa katawan, presyon ng dugo, oksigen at metabolismo ng protina. Sa katunayan, marami akong nakasalamuha na napakaingat sa pagkain, hindi masyadong maalat, hindi masyadong mataba, ngunit mayroon pa ring mas sintomas tulad ng pananakit sa ibabang likod, pag-ihi sa gabi, mahinang pag-ihi, at lalo na ang tahimik na pagtaas ng creatinine. Ipinapakita nito ang isang katotohanan. Kapag mahina na ang bato, hindi sapat ang pagdidieta lamang, kailangan ng tamang uri ng protina, sa tamang paraan, sa tamang oras. Sa puntong ito, ang bato ay parang isang makina na tumatakbo ng maraming taon. Kung ang gasolina ay hindi purong o ang sirkulasyon ay hindi mayos, kahit bumagal ang operasyon nito, makakaroon pa rin ito ng micro-overload at kakulangan ng oxygen sa bato. At iyon ang dahilan kung bakit ang steamed tilapia na may luya ay isang napakahalagang pagpipilian. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang tilapia ay may neutral na katangian, bahagyang matamis na lasa, at pumapasok sa pali at kidney meridians na tumutulong sa pagpuno ng kiat-dugo, physiological diuresis, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapainit ng likod at tuhod, lalo na angkop para sa mga may sintomas na kakulangan sa kidney yin, pag-ihi sa gabi, malamig na likod. Ang sariwang luya naman ay may papel sa pagpapainit, banayad na anti-inflammatory, at pagpapabuti ng microcirculation na ginagawang mainit ang pagkain ng hindi nadudulot ng panlup na init. Ang kombinasyong ito ay hindi nakataon lamang kundi isang napakagandang balanse sa pagitan ng pagpapalusok at pagpapakilos. Mula sa pananaw ng agam, ang tilapia ay isang mapakukunan ng mataas na kalidad na protina, mababa sa saturated fat, mababa sa cholesterol, at naglalaman ng natural na omega-3, bioavailable iron, at trazodines. Ang mga elementong ito ay nakakatulong nabawasan ang pamamaga sa glomeruli at tubules ang bato at sumusuporta sa proseso ang pagbuang dugo na tumutulong sa bato na magkaroon ng sapat na oxygen upang mapanatili ang function ng pagsala. Ang isang bagay na hindi napapansin ng marami ay kapag nagpapatuloy ang kakulangan ng dugo sa tissue ng bato, bababa ang GFR na humahantong sa pagtaas ng creatinine, kaya ang pagpili neke tamang pinagmumulan, neke protina ay hindi lamang nutrisyon kundi isang pangmatagalang diskarte sa proteksyon nege bato. Madalas kong sinasabi sa mga kababayan na ang protina ay hindi kaawe ng bato, ngunit ang hindi angkop na protina ang pasanin. Ang mauringang protina na mataas sa taba, mataas sa asin,
at mataas sa phosphate ay nagpapahirap sa bato? Sa kabaliktaran, ang protina mula sa tilapia na inihanda ng tama ay parang isang magaan na daloy ng enerhiya na tumutulong sa bato na gumaling sa halip na masira. Tungkol sa paghahanda, ito ang bahagi na napapasya sa halaga ng pagkain. Una, kailangang pumili ng sariwang tilapia dahil ang nutrients, lalo na ang omega. 3, ay lubhang mababawasan kung ang isda ay matagal ng frozen. Kapag inihahanda, kailangang linisin ng maigi ang itim na lama sa tiyan at ang abdo dahil kung may matira, ay magiging mapait ito at magpapataas ng pasanin sa metabolismo ng atay at bato. Ang pampalasa ay dapat lamang na sariwang hiwang luya, dinigdik na sibuyas, at kaunting asin o napakagaan na fish sauce, patis. Ganap na iwasan ang mga industrial seasoning powders dahil ang mataas na sodium content ay maaring ma-stimulate ng panto at mapahirap sa bato na sumala ng higit pa sa gabi. Ang isda ay dapat na i-steam sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, sapat upang maluto ngunit mapanatili pa rin ang istruktura ng protina at magagandang taba. Pagkatapos i-steam, maring magdagdag ng konting spring onions upang mapahusay ang natural na lasa ng hindi nagdaragdag ng asin. Ang nais kong ipaalaala sa inyo ay ang isang pagkaing mabuti para sa bato ay hindi isang masarap na pagkain, kundi isang pagkain na pagkatapos kumain, pakiramdam mo ay magaan ang iyong katawan, mainit ang tiyan, hindi nauhaw, hindi busok, at mas madali ang pagtulog. Napanood ko ang kaso ang isang ginang na malapit ng nampulo, may kasaysayan ng bato sa bato, madalas na umihi ng 4 na beses sa gabi, sumasakit ang tagiliran, at may creatinine na humigit kumulang 150 mg DL. Siya ay napakaingat sa pagkain ngunit mas pinipili ang tuyong pagkain at labis na paiwas. Na nakdulot ng kakulangan sa tamang pinamumulan ng protina sa kanyang katawan, pinayuhan ko siyang kumain ng steam tilapia na may luya 2 beses sa isang linggo, kasama ang maagang, hapunan at pagbabawas ng nakatagong asin sa sarsa. Pakalipas ng halos 1 buwan, bumalik siya at ibinahagi na malaki ang pagbuti ng kanyang tulo, nabawasan ang paihi sa gabi sa 1 hanggang 2 beses, wala na ang pakiramdam ng malamig na likod, at mas matata ang kanyang paglalakad sa umaga, bumaba ang kanyang creatinine sa 1,035 mg DL. Hindi ito bigla ang pagbabago, kundi resulta ng tamang pahinga ng bato at tamang nutrisyon. Sa maraming taon ng pagmamasid, napagtanto ko na ang mga matatanda sa Pilipinas ay napakaangkop sa mauri ng isda sa tabang ilok tulad ng tilapia dahil ang mga ito ay mababa sa nakatagong sodium, mababa sa phosphate, mababa sa saturated fat, at madaling lutuin sa isang magaan na paraan ngunit masarap pa rin. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng napakarami, kundi ang kumain ng sapat, kumain ng tama, at kumain ng may kaalaman. 4. Gulay sa mais, silk at plantain. Sabaw ng mais at dahon ng saging. Ang dalawang malinis na pampalinis. Mahal na mga kababayan, pagkatapos nating talakayin ang 3 mahalagang pundasyon ng nutrisyon para sa bato, narating na natin ang ika-4 na pagkain. Ito ay isang pagpipilian na tila napakasimple ngunit nagtataglay ng malalim na halaga pareho sa tradisyonal na gamot at modernong aham. Sa aking praktika, ito ay isa sa mga ligtas na physiological diuretic methods na tumutulong sa bato na magtrabaho ng mas magaan sa halip na mapilitang magtrabaho ng labis sa gabi. Sa edad na lampas 60, ang hindi napapansin ng marami ay hindi lamang humihina ang bato kundi nawawalan din ito ng natural na biological rhythm. Kapag kumakain o gumagamit ng pagkain sa maling oras, napipilitan ang bato na bilisan ang paksala sa gabi, ang oras na dapat itong magpahinga. Ito mismo ang lumilikhang seryeng reaksyon tulad ng matagal na pananakit ng likod,
madalas na pag-ihi sa gabi, mahinang pag-ihi, at bahagyang tumataas na creatinine. Madalas kong inihahalin tulad ang batunang matatanda na hindi kailangan ng pilit, kundi ng malumanay na pag-alaga na may pare-pareho at napapanahong daloy. Ang gulay sa may silk at plantain ay ganuna, hindi malakas, hindi biglan, unit matatag at malalim. Mula sa pananaw ng tradisyonal na gamot, ang maize silk ay may neutral na katangian at bahagyang matamis na lasa na tumutulong sa diuresis, pagpapalamig, at pagbabawas ng retention ng tubig sa katawan. Ang plantain naman ay gumagana bilang isang kasama na tumutulong sa pagpapaluwak ng ihi, pagpapakain ng kidneyin, at pagtulong sa paklabas ng makanatunaw na laso ng hindi nakatudulot na kawala ng balanse sa mineral. Sa filosofiya ng wellness, ito ay isang uri ng banayad na diuresis. Tulad ng regular na agos ng tubig sa palayan, hindi bigla ang pagbaha mula sa pananaw ng agam. Ang maize silk ay naglalaman ng flavonoids at natural na organic potassium na tumutulong sa pagbabawas ng banayad na pamamaga sa tubulas ng bato, sumusuporta sa vasodilation at nagpapatatag na presyon na dugo. Naglalaman ang plantain ng maaktibong sangkap tulad ng autubin na may kakayahang protektahan ang filtering membrane ng bato at pagbutihin ang microcirculation, kaya nakakatulong na bawasan ang creatinine kung patuloy na gagamitin ng tama. Ang mahalagang punto. Nanais, kung idiin ay hindi agarang nangyayari ang maepektong ito kundi nag-ipon sa paglipas ng panahon. Tulad ng isang hardin na inaalagaan araw-araw ay muling magiging berde. Gayunpaman, ang nagdidiktang bisa ay hindi ang nasangkap kundi ang paraan ng pagluluto. Una, ang maize silk ay kailangang sariwa, malinis, at banayad na hugasan ng malabnaw na tubig na may asin. Pagkatapos ay banlawan upang mapanatili ang mga aktibong sangkap. Pangalawa, ang plantain ay dapat piliin ang ngamurang dahon, hindi masyadong luma upang maiwasan ang mapait na lasa at mabawasan ang metabolic pressure. Pangatlo, kapag nagluluto, ilagay muna ang maize silk sa loop ng ilang minuto para dahan-dahang lumabas ang extract, pagkatapos ay idagdag ang plantain upang mapanatili ang therapeutic properties. Pang-apat, maaring magdagdag ng ilang manipis na hiwa ng luya upang mapainit ang tiyan at mapabuti ang sirkulasyon ng hindi nagdudulot ng panlup na init. At ang pinakamahalaga ay huwag itong gawing maalat dahil kahit counting sodium ay maring mawala ang layunin ng papapagaan ng pasanin sa bato. Kung nais ninyong baguhin ang lasa, maring madagdag ng counting lotus seeds o munggo, mas 10 hanggang 15 gramo, upang gawing mainit na inumin ang sabaw sa hapon. Ito ay isang paraan upang matulungan ang bato na sumala ng banayat sa araw, iniwasan ang pagdami ng presyon sa gabi. Ito ay isang napakahalagang prinsipyo na madalas na napapabayaan. Napanood ko ang kasungang, isang 65 taong gulang na ginang na nakatira sa Iloilo. Wala siyang malubhang sakit ngunit bawat gabi ay gumigising siya ng 4 hanggang 5 beses. Laging may mabigat na pakiramdam sa kanyang likod at pagod siya sa umaga. Natatakot siyang uminom ng tubig dahil akala niya ay mas hihina ang kanyang bato. Pagkatapos ayusin ang kanyang lifestyle at dagdagan ang sabaw ng maize silk at plantain sa kanyang diet 2 beses sa isang linggo, ang unang pagbabago ay hindi ang mga resulta ang pagsusuri kundi ang pakiramdam, ang pagaan ng kanyang katawan, mas mahimbing ang kanyang tulog, unti-unting nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas malinaw ang kanyang isip sa umaga. Pagkatapos ang higit sa 1 buwan, mas stable ang kanyang presyon ng dugo at wala na ang pakiramdam ang paninikip sa katawan tulad ng dati. Nais ko ring ipaalala sa inyo na hindi lahat ay angkop sa pagkain ito. Ang mga may mababang presyon ng dugo, mas mababa sa 100,60 mm gra, ang mga nagde-dehydrate
o ang mga may electrolyte imbalance ay kailangang mangingat. At hindi ito isang inumin na ganap na pumapalit sa tubig, kundi isang uri lamang ng controlled wellness drink. Sapat na ang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ngang numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kong interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito ng malusog at dekalidad na buhay araw-araw. Bahagi 3. 3 karaniwang pagkakamali na napapahirap sa pagbaba ng creatinine. Mahal na mga kababayan, pagkatapos nating talakayin ang mga pagkaing kapakipakinabang para sa kalusugan ng bato, nais kong mabahagi ng mas prangka na pananaw mula sa klinikal na karanasan. Minsan, ang problema ay hindi sa hindi tamang pagkain, kundi sa hindi angkop na ritmo ng buhay sa pisyolohiya ng tumatandang bato. Madalas kong inihahalin tulad ito sa pag-alaga ng isang matandang puno. Kung diligan mo ito ngang tamang tubig ngunit sa maling oras, hindi pa rin ito mamumulaklak ayon sa inaasahan. Sa maraming taon ng pagsubaybay sa mga pasyente na lampas 60, napagtanto ko na may mga tao na napakadisiplinado sa pagkain at umiinom ng gamot ng regular ngunit ang kanilang creatinine ay hindi pa rin bumababa o bahagya pang tumataas sa paglipas ng panahon. Nang masuri ko ng mas malalim, nakita ko na ang sanhi ay hindi kakulangan sa pagsisikap, kundi dahil sa maliliit na gawi na sumasalungat sa biological rhythm na pumipigil sa bato na makarecover ng tama. Ito ang laging idinidin ko. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi lamang kung ano ang kinakain mo, kundi kailan ka kumakain. Paano ka natutulog? At anong estado ang pinapanatili mo sa iyong katawan. Unang pagkakamali. Huling hapunan at sobrang protina ngayo. Sa gitnang edad at katandaan, paglampas ng humigit kumulang 6,0 PM hanggang 7,0 PM, nagsisimulang pumasok ang katawan sa yugto ng pahinga at pagbabago. Kung kumakain pa rin kayo ng huli, lalo na ang makapakaing mataas sa protina tulad ng pulang karne, lamang loob o purong sabaw ng buto, napipilitan ang bato na magpatuloy sa pagtatrabaho habang dapat itong nagpapahinga. Nakasalamuha ko ang maraming kaso nga taong kumakain ng napakaraming pampalusok ngunit gumigising ng maraming beses sa gabi. Hindi mahimbing ang tulo. Hindi ito senyales ng kalusugan kundi ng bato na pinipilit magtrabaho ng overtime. Sa aking pananaw, ang maaga at magaan na hapunan, binabawasan ang protina ng hayop at inuna ang mga pagkaing madaling tunawin, ang paraan upang bigyan ang bato ng mahalagang tahimik na sandali na hindi kayang palitan ng gamot. Ikalawang pagkakamali. Hindi tamang biological rhythm ngang tulog at kakulangan ngang mahimbing na tulo. Mayroong isang bagay na hindi napapansin ng marami. Hindi lang sa araw nagtatrabaho ang bato, kundi ang proseso ngang micro-recovery ang glomeruli at tubulas ng bato ay pinakamalakas sa gabi, lalo na sa pagitan ngang 11,00 PM at 3:00 AM. Kung huli kang matulog, hindi mahimbing ang tulog, o nagagambala ng liwanag mula sa telepono ang iyong hormones, nagagambala ang prosesong ito. Sa ganong sitwasyon, gaano man kayo kainga sa pagkain sa araw, hindi makakaroon ng sapat na kondisyon ang bato upang ayusin ang sarili nito. Madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na ang mahimbing na tulo sa tamang oras ay minsan kasing halaga ng isang magandang reseta dahil nakakatulong ito sa nervous system, endocrine system, at renal circulation na bumalik sa natural na balanse. Ikatlong pagkakamali, labis na paggamit ng hindi kilalang mga produkto para sa bato. Ito ang isang bagay na madalas kong nakikita sa Pilipinas. Ang pagnanais na mabilis na gumaling ay nagtutula sa marami na gumamit ng produkto na na-advertise ng pataas ng enerhiya, malakas na diuresis at mabilis na pagpapalusok ng bato. Ngunit kailangan ninyong maunawaan na ang bato sa edad na ito ay hindi nangangailangan ng malakas na stimulus kundi ng katatagan.
Ang pakamit na hindi kontrolarong produkto ay maring makapahirap sa bato na makatrabaho ng labas sa maikling panahon na nagbibigay ni pekeng pakiramdam ng lakas. Nagunit sa pangmatagalan ay nagdudulot nege electrolyte imbalance, paktas nege presyon nege dugo, at pinsala sa tissue nege bato. Lagi kong idinidiin ang isang malinaw na prinsipyo. Kung wala pang test at specific medical evaluation, huwag agad gumamit ng anumang produkto para sa bato dahil ang presyo na babayaran ay maring mas malaki kaysa sa benepisyo. Mula sa aking pananaw, ang tatlong pagkakamaling ito ay hindi kasalanan ninyo kundi bunga nga nakasanayan ng naipon sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mahalaga ay maari nating ayusin ang mga ito. Kailangan lang kumain ng mas maaga, matulo sa tamang oras, at maging mas maingat sa kung ano ang ipinapasok sa katawan at makakaroon ng pagkataong gumaling ang bato sa pinakanatural na paraan. Bahagi 4. 5 mahalagang nutrisyon na kailangan ng bato, ngunit madalas kulang sa mga matatanda. Mahal na mga kababayan, kung ituturing ang paglalakbay ngang pakbawi ngang bato bilang isang mahabang daan na nangangailangan ng pasensya, ang mga pagkain sa nakaraang bahagi ay nakakatulong lamang sa bato na makapagpahinga at pansamantalang mabawasan ang pasanin. Upang tunay na gumaling ang bato at patuloy na bumaba ang creatinine, ang susi ay nasa micronutritional foundation maliit ngunit mahalagang sustansya na nagpapasya sa sigla ang bawat filtering unit ng bato. Sa maraming taon ng klinikal na praktika, napatanto ko ang isang bagay na napakahalagang pag-isipan. Marami sa inyo ang napakaingat sa pagkain, napakaingat sa pagdiet, ngunit pagod pa rin, umiihi pa rin sa gabi, at humihina pa rin ang function ng bato dahil ang katawan ay hindi kulang sa pagkain kundi sa panlup na sustansya. Sa edad na lampas 60, hindi na kasing bilis ng dati ang panunaw, nababawasan ang gastric juices, nababawasan ang digestive enzymes, at bumabagal din ang metabolismo. Ito ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag ng modernong medisina na subclinical deficiency. Ibig sabihin, hindi pa alarming ang resulta ng test unit nagsisimula ng humina ang selula. Sa pilosopiyang silanganin, madalas kong inihahalin tulad ito sa isang lupain na tila mayaman pa rin, ngunit sa katunayan ay naubos na ang micronutrients na nagpapalusog sa mga halaman, kaya hindi na ito maaring manatiling lunti at malusog ng matagal. Ganon din ang ating bato. Kung kulang ito sa nutritional foundation, kahit magpahinga o gumamit ng gamot, limitado pa rin ang kakayahan nitong gumaling. Una, iron. Ito ang fundamental na elemento para sa paggawa ng red blood cells na tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa bawat glomerulus ng bato. Kapag mahina ang bato, nababawasan ang hormone erythropoietin na nagpapahirap sa katawan na makaranas ngang anemia, kaya ang tisyu ngang bato ay nakakaranas ngang matagal na kakulangan ng oxygen, nagpapabagal ito sa proseso ngang pag-ayos ng pinsala. Marami akong nakasalamuha na nagrereklamo lang ng pagod, bahagyang pagkahilo, hirap sa pag-akyat ng hagdanan ngunit hindi iniisip na ito ay senyales ng kakulangan sa iron. Sa pangmatagalan, ang kondisyong ito ay nagpapalala sa bato nang hindi napapansin ang ugat ng sanhi. Madalas kong pinapayuhan na magdagdag mula sa pamilyar na natural na pinagmumulan tulad ng red amaranth, lightly cooked red beans, black sesame, lightly sauced tilapia, at paminsan-minsan ay chicken liver sa tamang dami. Ang mahalaga ay hindi ang kumain ng marami kundi ang madaling tunawin, lightly cooked, at mainit na kainin upang maabsorb ng katawan. Pangalawa, vitamin B12. Ito ay isang sangkap na gumaganap ng papel sa metabolismo ng enerhiya sa mitokondriya na tumutulong sa mga selula na makaroon ng sapat na enerhiya upang gumana. Kapag kulang sa B12, madaling makaranas ng pamamanhid ng kamay at paa,
banayat na pananakit ng likod, pagod na walang malinaw na sanhi, lalo na sa mga matatanda na matagal nang uminom ng gamot sa tiyan, madalas kong idinidiin na ang kakulangan sa B12 ay hindi laging malinaw na lumalabas ngunit tahimik na nakakapekto sa nervous system at bato. Ang mga pinagmumulan na angkop sa ugali ng pagkain ng Pilipino ay maring steamed clams, lightly salted shrimp, steamed eggs, o plant-based milk na may B12 fortification. Ang mahalaga ay bigyang prioridad ang natural na pinamumulan dahil ang mahinang bato ay hindi angkop sa paabsorb na makalakas na synthetic forms. Pangatlo, magnesium. Ito ay isang mineral na binabalewala ng maraming ngunit napakahalaga sa pagluwa ng badaluyan ng dugo ng bato at pagpapatatan ng presyon ng dugo. Kapag kulang sa magnesium, madaling kumipot ang nga daluyan ng dugo, lalo na sa gabi na nagpapababa ng daloy ng dugo sa bato, nakakagambala sa proseso ng pagsala at madaling tumataas ang creatinine sa umaga. Madalas kong nakikita ang magkakulangan sa magnesium na madalas na may mabilis na tibok ng puso, hindi mahimbing na tulog, madalas na pag-ihi sa gabi, at madalas na pagkabalisa na walang malinaw na dahilan. Ang mapakain tulad ng kalabasa, lotus seeds, black beans, avocado ay hindi lamang nagdaragdag ng magnesium kundi tumutulong din sa katawan na mag-relax ng natural. Ang isang mangkok lightly cooked kalabasa soup, kinakain ng maaga at magaan, ay minsan mas epektibo kaysa sa isang komplikadong dietary supplement. Pang-apat, omega-3. Ito ay isang grupo ngang magagandang taba na may anti-inflammatory effect at pinoprotektahan ang glomeruli mula sa fibrosis. Sa katunayan, napansin ko na marami sa maga, may tumataas na creatinine, ay madalas na may kasamang matagal na banayat na pamamaga at dyslipidemia. Ito ay nagpapahirapi sa bato na magtrabaho sa ilalingan ni tuloy-tuloy na stress. Tumutulong ang omega-3 na kalmahin ang prosesong ito, tulad ng pagpapalambot ng daloy sa circulatory system na tumutulong sa bato na sumala ng mas malumanay. Ang maangkop na pinamumulan sa Pilipinas tulad ng mackerel, tilapia, flax seeds, at walnuts ay napakadaling hanapin. Gayunpaman, hindi ko hinihikayat ang labis na paggamit ng omega-3 supplements kung walang prescription dahil ang katawan ng matatanda ay nangangailangan ng natural na balansa, hindi labis na supplementation. Panlima, taurina. Ito ay isang amino acid na hindi gaanong binabanggit ngunit gumaganap ng mahalagang papel sa pagprotekta sa filtering membrane ng glomeruli at pagbabawas ng oxidative stress. Madalas kong ipinapaliwanag ng simple na ang taurin ay parang isang protective cushion para sa bato na tumutulong sa bato na hindi masira kapag kailangan nitong iproseso ang nga metabolites pagkatapos kumain. Ang makulang sa taurina ay madalas na nakakaramdam ng pagod pagkatapos kumain, banayat na pananakit ng likod, at hindi matata na kaluban. Ang natural na pinagmumulan ng taurine tulad ng shrimp, squid, at eggs. Kapag niluto ng banayad, steamed o boiled, ay makakatulong sa katawan na makapag-absorb ng mas mabuti ng hindi napapahirap sa bato. Kapag tinitingnan ang lahat ng 5 grupo ng sustansya, makikita ninyo ang isang napakalinaw na karaniwang punto. Ang bato ay hindi nangangailangan ng labis na lakas, labis na dami, kundi ngang tamang sustansya, sa tamang oras, at sa tamang paraan ng pag-absorb. Lagi kong ipinaalala na ang pagbawi ng bato ay hindi isang karera kundi isang pang-araw-araw na proseso ng micro-regeneration kung saan ang bawat pagkain, bawat tulog, bawat ritmo ng buhay ay nakambak sa pagbabago. Ang mahahalagang keyword na nais kong tandaan ninyo ay hindi lamang kaalaman kundi isang gabay sa pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang biological foundation, oxygen staff glomeruli, renal vasodilation, antifibrosis, mitochondrial energy metabolism, glomerular membrane protection,
oxidative stress reduction, at micro-recovery. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang, ang pagbabahaging ito, mangyaring magumento ng numero 6 sa ibaba, iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito ngang malusog at dekalidad na buhay araw-araw. Bahagi 5, papagaling ang bato sa pamamagitan ng isip at relax na espiritu, mahal na mga kababayan. Kapag pumasok tayo sa gitnang edad at katandaan, madalas nating iniisip ang bato bilang isang simpleng organ na naglilinis ng dugo. Ngunit sa clinical na praktika at maging sa pilosopiyang wellness ng Asya, ang bato ay isang sentro ng interaksyon sa pagitan ng emosyon, nervous system, at endocrine system. Ibig sabihin, bawat pag-isip, bawat alalahanin, bawat gabing hindi mahimbing ang tulog ay tahimik na nakakaapekto sa function ng pagsala ng bato. Kapag kayo ay stressed, ang katawan ay naglalabas ng cortisol at adrenaline. Ang dalawang hormones na ito ay nagpapalit ng gadaluyan ng dugo, nagpapababa ng daloy ng dugo sa glomeruli, na nagiging sanhi ng tissue ng bato na makaranas ng micro-oxygen deficiency, kaya nagpapalitaw ng tahimik na pamamaga at unti-anting napapataas ng creatinine sa paglipas ng panahon. Madalas kong sinasabi sa aking nga pasyente na ang bato ay hindi natatakot sa kakulangan gamot, hindi natatakot sa kakulangan ng pagkain, kundi higit sa lahat ay natatakot sa panlup na kaguluhan. Malinaw ngunit malalim ang pahayaang pilosopiyang silanganin. Ang bato ay gustong kapayapaan, ayawng kaguluhan, gustong regularidad, ayawng pagmamadali. Ibig sabihin, gusto ngang bato ang katatagan, gaan, at pagkakapare-pareho. Kapag hindi mapakali ang gisipi, magulo ang gitulogi, at baligtadi ang biological rhythm, kahit kumain kayo ng gitama, at uminong ng gitama, hindi pahing magikarong ng gipagikataonggi ang gibato na gumaling ng gibu. Sa kabaliktaran, kapag kalmado ang isip, aktibo ang parasympathetic nervous system, natural na lumuluwag, ang daluyan ng dugo, ang daloy ng dugo sa bato ay nagiging tahimik at tuloy-tuloy, na lumilihang kondisyon para sa glomeruli na ayusin ang sarili nito. Sa proseso ngang pangangalaga sa kalusugan ngang matatanda sa Pilipinas, napansin ko ang isang napakahalagang katotohanan. Marami ang sumusunod ng maigi sa paggamot, napaka-standard sa pagkain. Ngunit dahil hindi mapakali ang isip, hindi pa rin bumubuti ang resultang test. Ngunit mayroon ding tao na kailangan lang baguhin ang kanilang pamumuhay at ayusin ang biological rhythm upang natural na gumaling ang bato ng hindi kinakailangang dagdagan ang gamot. Hindi ito misteryoso kundi isang kombinasyon ng neuroscience, endocrinology, at microcirculation upang matulungan ang bato na tunay na makahinga. Madalas kong itinuturo sa inyo ang ilang napakasimpleng pamamaraan ngunit may malalim na epekto. Una, ang mabagal na pahinga na may kontrol. Bawat gabi, gumugol ng ilang minuto sa pagupo ng tahimik, ilagay ang kamay sa ibabang tiyan. Huminga ng mabagal sa loob ng 4 na segundo. Pigiling ng 4 na segundo, huminga palabas ng 6 na segundo, ulitin ng maraming beses. Kapag regular na ginagawa, babagal ang tibok ng puso, luluwa ang magadaluyan ng dugo, bahagyang bababa ang presyon ng dugo, at ang pinakamahalaga ay natural na tataas ang daloy ng dugo sa bato. Hindi ito simpleng ehersisyo sa pahinga kundi isang paraan upang ibalik ang katawan sa isang estado ng biological balance. Pangalawa, lumikhang nakaka-relax na tunog na kapaligiran bago matulog. Ang matunog tulad ng mahinang ulan, agos ng ilog, o malumanay na musika ay tumutulong sa utak na lumipat sa alpha wave state, kaya nagpapataas ng endogenous melatonin na tumutulong sa mas mahimbing na pagtulog. Kapag mahimbing ang tulog, ang bato ay pumapasok sa pinakamahalagang yuktong micro-recovery sa araw, kung saan ang filtering cells ay inaayos, ang maliliit na pinsala ay pinapagaling,
at ang immune system ay kumakana ng palangsayro. Pangatlo, itala ang maliliit na positibong bagay sa araw. Simple lang tingnan ang gawaing ito ngunit may malalim itong epekto sa nervous system na tumutulong sa pagtaas ng serotonin at pagbabawas ng loop ng pagkabalisa at stress. Kapag ang utak ay natatala ng mga positibong senyalis, babawasan ng katawan ang reaksyon sa stress, kaya babawasan ang paglabas ng cortisol na pumipigil sa matagal na paikip ng gadaluyan ng dugo ng bato. Ipinapakita ng isang pag-aral na isinalin sa Filipino mula sa mga materyales sa gerontological psychology na ang matatanda na regular na nagsasagawa ng relaxing na gawi tulad ng malalim na paghinga, pakikinig sa natural na tunog, at pagtatalangang positibong emosyon sa loob ene isang linggo ay maaring makaranas ang makabuluhang pagbaba ng cortisol, pagbuti ng tulog, at pagkatapos ng ilang linggo, ay may masenyales ng stable na presyon ng dugo at function ng bato. Ipinapakita nito na ang isip ay hindi lamang nakakaapekto sa emosyon kundi direktaring nakakaapekto sa daloy ng dugo sa bato at sa proseso ng pagsala. Nais kong ibahagi ang isang totoong kaso para mas madali ninyong maunawaan. Isang ginang, 72 taong gulang, na nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang bayan sa labas ng Metro Manila, madalas na umihi ng 4 hanggang 5 beses sa gabi, hindi mahimbing ang tulog at pagod sa umaga. Natatakot siyang uminom ng tubig dahil akala niya na ang labis na pag-inom ay magpapahina sa kanyang bato. Nang suriin, ang kanyang creatinine ay nasa 150 mg DL, hindi pa masyadong mataas ngunit may tendensiyang tumaas. Sa halip na ayusin ang gamot, tinuruan ko siyang baguhin ang kanyang ritmo ng buhay. Bawat gabi, gumugol ngang oras sa pag-relax, pakikinig sa banayat na tunog, pagsasanay ngang mabagal na pahinga, kumain ngang maga at mas kaunting asin sa hapunan. Pakalipas ng halos 2 linggo, simula siyang makatulo ng mas mahimbing, malinaw na nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Pakalipas ng 1 buwan, sinabi niya na mas magaan ang kanyang katawan, mas kalmado ang kanyang isip, at lalo na, wala na ang pakiramdam ng pagkabalisa tulad ng dati. Nang muling suriin, bahagyang bumaba ang creatinine sa humigit kumulang 135 mg, DIL at mas stable ang presyon ng dugo. Ang kapansin-pansin ay walang malaking pagbabago sa gamot kundi pangunahin itong nakmula sa pagsasayos ng isip at biological rhythm. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais kong maunawaan ninyo na ang bato sa katandaan ay hindi nangangailangan ng matinding interbensyon kundi ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng nutrisyon, tulog at mental state. Kapag payapa ang isip, lalambot ang daluyan ng dugo. Kapag mahimbing ang tulog, ayusin ng glomeruli ang sarili nito. Kapag kumakain ng maalat at sa tamang oras, hindi magiging overworked ang bato. Iyan ay isang saradong siklong natural, matatag, at ligtas na pagbawi. Ang mga konsepto na kailangan ninyong tandaan ay hindi lamang teorya kundi isang gabay sa pang-araw-araw na buhay, kabilang ang cortisol, vasoconstriction ng bato, biological rhythm sa gabi, glomerular perfusion, parasympathetic nervous system relaxation, deep sleep recovery, at oxidative stress reduction. Kapag naunawaan at ginagawa ng tama, matatanto ninyo na ang pangangalaga sa bato ay hindi komplikado kundi pag-aral kung paano mabuhay ng mas mabagal, mas regula, at mas mapayapa araw-araw. At kung pinapanood pa rin ninyo hanggang dito, nais kong anyayahan kayong maiwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman kong natanggap ninyo ang magandang kaalaman at nakita ninyong kapakipakinabang ito. Konklusyon, mahal na mga kababayan, kung babalikan natin ang buong paglalakbay ng pangangalaga sa bato sa gitnang edad at katandaan, ang nananatili ay hindi isang listahan ng mahigpit na pagbabawal, kundi isang napakalalim ngunit napakapamilya na prinsipyo, tama, katamtaman, regular.
Hindi lang ito payo sa nutrisyon kundi isang diskarte sa pisiolohiya na tumutulong na protektahan ang bawat glomerulus at tubulangang bato kung saan nakasalalay ang pangmatagalang kalusugan ng katawan. Ang tama ay ang kumaingam nga pagkaing angkop sa kondisyon ng bato, binabawasan ang mga metabolic toxin tulad ng urea, uric acid at hindi kinakailangang electrolyte burden. Ang katamtaman ay ang kumain ng tamang dami, upang hindi mapilitan ang bato na sumala ng sabay-sabay, lalo na sa gabi. At ang regular ay ang panatilihin ang isang matata na ritmo ngang pagkain araw-araw upang hindi mapunta ang bato sa isang estado na minsan ay overwork, minsan naman ay kulang, na nagdudulot ng kaguluhan sa natural na ritmo ngang paksala. Paglampas ng edad 60, napansin kong ang bato ay nagiging masensitibo sa asin, purine, at mabilis na na-absorb na minerals. Kung maalat ang kinakain o mali ang oras ng pagdakdak ng mineral, lalo na sa gabi, mapipilitan ang tubulas ng bato na mabilis na ayusin ang electrolytes habang ang renal vessels ay may tendensiyang kumipot ng bahagya dahil sa epekto ng cortisol sa gabi. Ang resulta ay tumataas ang pag-ihi sa gabi, nagagambala ang tulog, at ang pinakamahalaga ay nababawasan ang bisangan daloy ng dugo sa bato na nagpapabagal sa prosesong kagbawi. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ang pangunahing prinsipyo ay hindi ang kumain ng marami o kaunti kundi ang kumain sa tamang oras at sa tamang paraan. Ang prioridad para sa mga may mahinang bato ay dapat na malinis na protina, sariwang gulay, light cooking, at lalo na ang pag-inom ng tubig at pagdaragda ng mineral ng maga sa araw upang makaroon ng sapat na oras ang bato upang tapusin ang proseso ng paksala bago pumasok sa yugto ng pahinga sa gabi. Pagdating ng gabi, ang bato ay nangangailangan ng mabagal, stable, at tahimik na ritmo ang paksala, hindi isang sapilitang overtime. Lubos kong naiintindihan ang inyong pinagdadaanan. May mga pagod, matagal na pananakit, may mga naalala sa bawat pagtingin sa resulta ng test. May mga takot uminom ng tubig dahil sa pag-ihi sa gabi o matagal na insomnia na walang malinaw na dahilan. Hindi kailangan ng malaking pagbabago, kailangan lang kumain bago meg 6:00 p.m. Bawasan ang asin, huwag piliting kumain kung hindi gutom, matulog ng mas maaga, at panatilihing malaya ang isip. Nakagawa na kayo ng isang ideal na kapaligiran para mas stable na gumana ang bato. May mga bagay na napakalit ang unit napakalaki ng halaga. Isang mangkok nga lightly cooked fish porridge, isang tasa mainit na lotus seed soup, isang mahimbing na tulo na hindi nagagambala, o ilang minuto nga mabagal na pahinga sa tahimik na lugar. Lahat ito ay hindi simpleng sabi-sabi kundi mga diskarte sa physiological load reduction para sa bato. Kapag regular na inilalapat, nakakatulong ito na bahagyang lumuwa ang daluyan ng dugo ng bato, mas stable ang presyon ng dugo, at mas maayos ang proseso ng paksala ng glomeruli sa gabi. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like upang malaman kong patuloy ninyo akong sinasamahan at sinusuportahan. Mag-subscribe sa aking channel upang tuwing may bagong video, kayo ang unang makakatanggap ng abiso upang patuloy tayong matuto kung paano mamuhay ng malusog, masaya at mapayapa. At kung maaari, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, sino ang nakakaalam. Baka ang isang maliit na pagbabahagi ninyo ay makakatulong sa isang tao na makaroon na mas maraming pagkakataong mamuhay ng mas maluso araw-araw. Maraming salamat sa inyong lahat.